2 Corinthians chapter 5, I will be reading only verses 1 down to verse 10. In verse 1, sundan nyo na lang po ako ng tahimik. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in heaven. For in this we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. If so be that being clothed, we shall not be found naked. For we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. Now he that has wrought us for the same thing is God, who also had given us the earnest of the Spirit. Therefore, we are always confident, knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Wherefore we labor that whether present or absent, we may be accepted of Him. For we must all appear in the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. Tayo po ay manalangin. Purihin ka po, banal naming Diyos, aming Ama na nasa langit. Ang lahat po ng kaluwalhatian at karangalan ay sa iyo lamang po, Panginoon, karapat-dapat. O Diyos, narito po lahat ang iyo pong mga anak, mga mananampalataya na nagnanais na lumapit sa iyong banal na harapan, kalooban, Panginoon. Sambahin ang iyo pong banal na pangalan. Tanggapin mo po ang alay namin pagsamba at anumang aming mga pagkukulang, Panginoon, kung meron man po kami mga kasalanang nagawa at ano pa mong aming mga hindi po katanggap-tanggap na sa iyo pong harapan ay ipagpatawad mo po, Panginoon. Linisin mo po ang congregation po na ito at kami nga, Panginoon, ay pagpalain mo. Hayaan ang iyo pong banal na Espiritu ang siya pong mag-field sa bawat isa, mangusap sa amin, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod na magngangaral sa umagang ito, maging iyo pong mouthpiece po, Panginoon, upang ang iyo pong kalooban ang mahayag, hindi po yung aming pong kalooban, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming mga sarili, ang amin pong pag-aaralan, at lahat na ito, Panginoon, ay binabalik namin na may papurit, pasalamat, pagpapasakop. Sa banal lamang na pangalan ng Panginoon naming Jesucristo. Amen. Salamat po. Yan. Ang title po ng atin pong message is We Are Pilgrims on the Journey. Tayo po ay mga manlalakbay. Amen? So, habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ibabaw, mga kapatid, marami po tayong mga bagay na nararanasan. Ika nga, sabi nila, ang mundong ito ay mundo ng kapighatian. So this world is a world of sorrow and pain. Hindi po perfect yung atin pong pamumuhay habang po tayo nandito. Kaya nga po, ang magandang balita, mga kapatid, sapagkat we are not yet on our final state. Hindi pa po ito ang ating pinaka-patutunguhan o final natin na kalagayan. Neither this is not our final abode. Sapagkat ito pong ating pansamantala na ginagalawan ng mundong ito ay hindi pa ito yung ating totoong patutunguhan. Sapagkat the Bible said, ang pangako ng Panginoon, we are just traveling in this world. And one day, we will reach our final destination. And that final destination is eternal. That final destination is filled with glory with our Lord and Savior Jesus Christ, our God. Amen? As the Bible said sa atin pong binasa kanina, this body is one day will then be dissolved. Sabi niya,
this tabernacle will dissolve. No? Kaya nga po, marami na pong mga tao na nag-attempt to fight against mortality. And the Chinese emperor of the old times, they try to search for the elixir of eternity. The European search for the fountain of youth. Amen? At many more mga rich man, no? Lahat na lang ginagawa nila para ma-attain nila yung tinatawag na eternity. Maabot nila yung buhay na hindi po nakokontento yung tao sa 100 years na life. Kaya kung pwede lang ma-extend ito. But sad to say, mga kapatid, nobody beats mortality. Wala pong nanalo at lahat po ay ang atin pong lupang katawan ay na-dissolve. Amen? And sooner or later, tayo din ng mga nasa katawan na ito, ng mga mortal na katawan, ay doon din po tayo, mga kapatid, pupunta. Tayo rin po ay madidissolve ito pong ating katawan. Hindi po ito mananatili sa atin. Babalik po ito kung saan siya nanggaling. Sabi ng Ecclesiastes, sa alikabok, hinulma, kinuha at binuo ng Diyos ang ating katawan. Kaya doon din siya sa labok babalik. Hindi po ito mananatili. But the good news, because of our Savior Jesus Christ, He gave us that blessed hope. Binigyan niya tayo ng pag-asa na walang hanggan. Na sa pamamagitan ni Kristo, tayo rin na siya ay nabuhay muli sa mga patay at nagkaroon ng glorified body. We also share that glorious body ng ating Panginoon. Ibabahagi po yan sa atin ng ating Panginoon. Now, ang sabi po ni Apostle Peter, sabi niya, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light, which in time past were not a people, but are now the people of God. In time past, sabi ni Paul sa Ephesians, we are not the children of God. We are children of disobedience. But because of the Lord Jesus Christ, the grace of God, tayo po ay naging mananampalataya at tayo po ay nagkaroon ng biyaya ng ating Panginoon. Na one day, even though this body will be dissolved, God will give us another body which is perfect in heaven. God has given us the eternal life. Kaya sabi ng Panginoon, I am the eternal life. Sabi niya, ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. I am the resurrection and the life. Bagamat tayo ay mamamatay, tayo ay muling mabubuhay. That was the promise of the Lord Jesus Christ. And in verse 10, in the last part, verse 11, dearly beloved, I beseech you, as strangers and pilgrims, abstain from the fleshly lusts which war against the soul. So, tayo po ay hindi po taga rito sa mundong ito. Ito po yung sinasabi ni Apostle Peter. So, because hindi tayo taga rito sa lupa, hindi natin dapat ibigay ng buo ang ating mga sarili para dito sa lupang ibabaw. So, tayo mula nung tayo po ay bata pa, tinrain po tayo at nag-aral po tayo, nagkaroon tayo ng ambitions. We think of something, kung ano po ang nais natin na gagawin sa mundong ito, ano ang nais nating maabot. Marami po tayong pangarap. Marami po tayong nais na ma-achieve. And sometimes, ang mga tao na kagaya natin ay doon na lamang napunta ang lahat ng kanya pong effort, ang lahat ng kanyang time, without understanding that one day, everything na ginawa natin dito sa mundo ay mawawalan ng saysay. At hindi natin ito pwedeng dadalhin
kung saan man tayo papunta pagkatapos ng buhay na ito. Ang lahat po ay mawawala ng saysay. Yan pong sinasabi ng atin pong mga ngaral. Sa aklat po ng Ecclesiastes, ang sabi ng mga ngaral, vanity of vanities. Everything is vanity. Wala pong kabuluhan. Lahat ng bagay. Pag-ipon ka ng kayamanan, and one day, ikaw ay mamamatay, ang kayamanan mo ay pag-aagawan ng iyong mga anak, mag-aaway-away sila, gagastusin nila sa pagluluho, sisirain nila ang kanilang buhay. So, the things na pinaghirapan mo ay hindi naman talaga naging pakinabang, kundi ito po ay naging isang walang kabuluhan. Ito po sabi ni Solomon. Kaya naunawayan, sabi niya, walang kwenta. Ang kaalaman, maybe some search for more knowledge and knowledge and knowledge. But knowledge will never cease. Patuloy po na dumadami yung aklat. Habang marami kang natututunan, lalo kang maraming hindi pa nalalaman. Naunawaan mo, ang dami ko pang dapat malaman. Kaya nga, nung araw, nung kami nag-aaral ng calculus, sinisisi namin si Isaac Newton. Sabi namin, kung hindi kay Isaac Newton, hindi dapat kami nahihirapan doon sa calculus. Kasi siya po ang nagpasimula niyan. Diba? Dapat yung pinag-aaralan lang namin, arithmetic na lang. Saka algebra, wala na dapat calculus. But the more and more, andyan dumating si Einstein, lalo po naging komplikado po ang kaalaman. At hindi na po maintindihan. We cannot master everything. Amen? We could only master one thing or some of the things, but not everything. At kapag tayo po ay tumanda na, at kapag tayo po ay nagkaroon na ng problema sa atin pong mga brain cells, malilimutan din po natin yan. Mawawalan din po ng kabuluhan. So everything po, mga kapatid, we must always remember that we are just strangers and travelers in this world. Those who believe in Christ will become the citizens of heaven. The good thing for those who believe is that somewhat we are looking for something. We have now a fixed direction. Ang mahirap pong isang manlalakbay na wala pong tiyak na patutunguhan. Amen? Mahirap po isang manlalakbay na wala naman po siya, hindi niya lang alam, come what may lang. Kung saan siya dadalhin ng ihip ng hangin, doon siya papunta. Walang plano yung kanya pong travel. Sa atin po, meron tayong tinitingnan, patutunguhan. We have something. To the point na habang tayo po ay naglalakbay, inaasam natin. Tinatanaw-tanaw natin, malayo pa ba? So that is something na meron po ang mga mananampalataya. In Philippians chapter 3 verse 20, sabi na ni Apostle Paul, for our conversation is in heaven. So, no longer in this world. Ang mga mananampalataya po, kapag nag-usap-usap, ang pinag-uusapan po ay yung mga bagay na more on spiritual things. More on heavenly things. Yung iba, ayaw nilang pag-usapan yung life after death. Huwag na natin pag-usapan yan kasi buhay pa naman tayo. Huwag natin usapan yung kamatayan. But for those Christians who are aiming and looking towards heaven, napakasarap at napakasaya po pag-uusapan kung ano po ang meron pagkatapos ng buhay na ito. It will give us great hope and energy. Nare-revive tayo ulit, nagkakaroon ulit tayo ng panibagong kalakasan kasi nakita natin, wow, ang ganda pala doon. Para kang naglalakbay, na alam mo yung patutunguhan mo ay napakagandang lugar, kahit na pagod ka na, magpapatuloy ka. Because you are looking for something na meron kang dapat makita at maabot yung bagay na yun. Yun po ang kagandahan. In verse 21, in Philippians chapter 3,
who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body. Though our body will be dissolved one day, the Lord Jesus Christ will change this body. And in a moment, in a twinkling of an eye, sabi ni Apostle Paul, I will show you a mystery. Ipakita ko sa inyo ang isang misteryo. Hindi lahat ay matutulog, ngunit lahat ay magbabago. In a twinkling of an eye. No? In a rapture, hindi po lahat ay mamamatay. Meron po mga taong hindi makaranas ng kamatayan. Pero lahat po ay magbabago. Lahat ng mga nanampalataya kay Jesucristo ay magbabago. Our body will change. Change from corruptible into incorruptible. From mortal into immortal. Amen? Yun po ang kagandahan. Kaya nga, tuwa ako kay si Ninang Roda pag nakausap mo yun. Ang gusto na nun, rapture na. Kasi ayaw niya na maranasan mamatay. Oo nga naman, no? Pero ang iba, pag kinausap mo, ayaw pa mag-rapture. Saka na lang mag-rapture, pastor. Bakit? Di pa nga ako nagka-girlfriend eh. Yan lang. Kaya sa biyaya po ng Panginoon, mga kapatid, yung rapture po ay isang napakasayang event po sa buhay ng nating mga mananampalataya. We must look forward to it. Hindi natin dapat yan asaka na lang. Bagkus ito po ay dapat inaasam. Sabi ni Apostle Paul, sabi niya, naiipit ako sa dalawang bato. Sabi niya, yung isa ay yung desire na pumunta na doon. Umuwi na sa langit. Ang isa naman ay yung desire na manatili. Kasi nga, alam ko na kailangan niyo pa ako. Sabi niya, pero mas gusto ko sana doon ako. Kasi mas masaya doon. Amen? Ay yung namang karamihan ay ayaw pang umuwi. Hindi natin alam kung anong dahilan. Sana po ang dahilan kung bakit ayaw nating umuwi, sapagkat alam natin na mayroon pa tayong ginagamba ng tungkulin. Amen? Hindi po dahil lamang nawiwili tayo dito sa mundo. O neither natatakot tayong mamatay. Kundi ang dahilan, kagaya ng sinasabi ni Apostol Pablo, sapagkat meron pa siyang dapat nagampanan na tungkulin. So, our life, as we live in this world, it is an opportunity. Dapat munawaan natin na habang tayo nabubuhay, ito po ay pagkakataon. Pagkakataon natin para maganap kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Pagkakataon para mabigyan natin siya ng honor at tayo rin ay magiging worthy doon sa buhay na walang hangganan. Do we know na hindi talaga tayo worthy? But at least kahit papano, ay meron tayong worth pagpasok sa buhay na walang hangganan. Kagaya ng sabi ng Panginoon, di ba? Magsisi kayo, magdala kayo ng bunga ng repentance. Fruit of repentance that is worthy. So, ganun din po tayo. Naisin natin na makatawid papunta doon sa buhay na walang hanggan na meron po tayong daladala na hindi po tayo unworthy at walang kakwenta-kwentang mga servant ng ating Panginoon. So number 1, mga kapatid, we have hardship to endure while we still on this journey. So habang po tayo ay nasa paglalakbay, normal na po yan na nagkakaroon tayo ng kahirapan at nagkaroon tayo ng pain. We need to strive. Hindi po makakarating ang isang tao kapag hindi po siya humakbang ng humakbang. Sabi nga nila, a journey of 1,000 steps only starts with a single step. So, kailangan nating magmakbang, kailangan nating magpatuloy to go on. Kailangan nating tawirin kung meron man, ano man yun, kung meron mang bundok o meron mang river. Kailangan natin tawidin yan in order to cross it para makarating po tayo sa ating
patutungahan. And let us remember some things while we are on hardship. Habang tayo po ay nahihirapan, ito po ang ating dapat po na tandaan at ating dapat na unawain. This is just a temporary. This life is temporary. Pansamantala lang, hindi ito mananatili. Kung tayo po ay may karamdaman, kung tayo po ay may kahirapan, we have great responsibility na atin pong binabalikat. Kung meron po tayong mga binabata ng mga problema, mga kapatid, life is just a temporary. Matatapos din po yan. Hindi po yan mananatili. One day, it will cease. When the Lord called us home, ang mga bagay na ito ay matatapos na. Ngunit, mga kapatid, blessing din po yan in a sense, sapagkat it will not last forever. And it is also a burden in the sense sapagkat kapag may namamatay, may kalungkutan. 'Di ba? Hindi po nawawala yung yung kalungkutan sa pansamantalang paghihiwalay. Kaya nga mas malungkot yung mga taong mas sila yung naiiwan. Mas mapalad yung mga nauuna. Kaya yung usapan namin ng aking may bahay, sabi ko gusto ko ako mauna. Ayaw niya na may mauna, gusto niya naman sabay. Sabi ko, sige. Depende pero mukhang ang Panginoon kasi mukhang mas malakas manalangin yung misis ko kaysa sa akin eh. Kaya bahala na po yung Panginoon sapagkat siya po ang nakakaalam. Amen? Nevertheless, ano man po ang meron tayo, that is our responsibility is to endure. Amen? Hindi po natin pwedeng quit na ako kasi hirap na ako eh. Kaya merong mga iba nagpapakamatay na lang. Wala pong totoong mananampalatayang Kristiyano na nagpapakamatay, mga kapatid. Ang mga nagpapakamatay, yun po yung mga taong hindi totoong nanampalataya sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat ang mga nanampalataya, kahit gaano kahirap, ay handa pong tiisin. Alang-alang po sa glory ng ating Panginoon. Kaya nga sa Panginoon sabi niya, how precious is in the sight of the Lord is the death of the saints. Ganun po kasi ang mga mananampalataya hindi po namamatay na walang kabuluhan. Namamatay po sila na nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Gaano man po na klase ng kamatayan po yan ang ating dadaanan. So as we watch our loved ones, we have that pain. Ang mahalaga mga kapatid ay alam po natin na magkita-kita tayo at the end of the day. Kaya nga, kung mahal natin talaga ang ating mga loved ones, ang kapatid natin, ating magulang, ating mga anak, remember to share the gospel of the Lord Jesus Christ. See to it that hindi natin ipagkait sa kanila yung katotohanan tungkol sa salita ng Panginoon. Mas masakit po sa isang mananampalataya kapag nakaligtaan po niya na maibahagi yung ebanghelyo doon sa mga taong minamahal niya. Yun po ang pinakamasakit na parte po ng ating buhay. And kahit ano pa man ang ating pagsisisi, hindi na natin maibalik. Kasi wala na. So, never take chances mga kapatid. Habang may karoon tayo ng pagkakataon, i-share po natin yung ebanghelyo ng ating Panginoon. Pangalawa, life is a tragic time. Sabi ni Apostle Paul, for in this we groan. We groan, earnestly desiring to
to be clothed upon with our house which is from heaven. In verse 4, for we that are in this tabernacle do groan, being burdened. As we deal with matters of disease, infirmities, aging, death of our loved ones, and many other tragedies in this world, mga kapatid, we are made to understand that this life is a life filled with problems. So, kapag yung atin pong mga mata ay doon nakapokus sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasawian, tayo po ay mawiwindang. Kaya nga sabi ni Paul, we walk by faith, not by sight. Sometimes, kapag nawala yung ating paningin doon sa ating Panginoon, na-overwhelm tayo ng problema. At to the point na minsan parang sinisisi na natin yung Panginoon. Sometimes parang hindi na natin naunawaan kung meron pa ngang, kung tayo nga ba ay binibless ng ating Panginoon. But, kapag patuloy natin nakikita kung sino ang Diyos, maunawaan natin that that is not our God. Our God is always good. Amen? Everything that He is doing to us is for our own good. Kaya sabi ni Paul, and we know that all things work together for good. That is the eyes of faith. Hindi po yung mga nakatuon doon sa mga bagay na nakikita natin. Hindi nakikita ni Paul na siya po ay binato ng ilang beses. Hindi niya nakita na siya po ay nalunod sa dagat. Hindi niya nakita na inatake siya ng mga babangis na hayop. O pinaparusahan siya ng mga tao. Hindi, nakikita niya yun not as something na pinabayaan siya ng Panginoon. Kundi nakikita niya that these things happen for a testimony for God. Because of the gospel. Kaya yun, yung kapag ang may pananampalataya, iba yung nakikita niya eh. Ang walang pananampalataya, ang nakikita niya negative. Ang may pananampalataya, ang nakikita niya, even in the worst case, ang nakikita niya is always positive. Amen? Yun po isa pinaka magandang bagay na iniiwan sa atin ng ating Panginoon. And the last is, this life is a testing time. Habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, mga kapatid, tayo po ay dumadaan sa pagsubok. Ang lahat ng ating ginagawa, everything that happens to us, how we dealt with it, actually, ito po'y pagsubok lamang ng Panginoon. Tinitingnan lamang ng Panginoon kung ano yung ating reaction. Amen? So we cannot judge one another by what is happening to the life of each other. Ang katotohanan po niyan, yung Panginoon ay tumitingin kung paano tayo nagre-respond in every circumstances of life. Dito po siya naluluwalhati. Remember Job. Amen? Sa lahat ng kanyang paghihirap, still, he honor and glorify God. Remember those who are rich people na hindi nila nakikita yung kanilang kayamanan, kundi nakikita nila na ang kanila pong mga blessing is because God want it to be used for His purpose. Amen? Pinagagamit nila. Yeah, during the time of the Lord Jesus Christ, may ilan na makikita natin mga mayayaman, yung libingan ng ating Panginoon, it was owned by Joseph of Arimathea. It was given to the Lord Jesus Christ. So, si Joseph, hindi niya nakikita yung kanyang sarili as bilang mayaman. Kundi nakita niya ang kanyang sarili as blessed because meron siyang pagkakataon na ipapagamit sa ating Panginoon ang kanya pong buhay at ang kanya pong pag-aari. So that was a testing.
Sabi ni Peter in 1 Peter chapter 2, verse 11, "Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul." So remember, Christians, this is our true struggle in this life. Yung tunay nating kalaban, yung sarili natin. The lust of the flesh, the lust of the eye, the pride of life. Ito po yung totoo nating kalaban. Hindi po yung circumstances of life. Circumstances of life was given by God. Hindi po natin pwedeng sisihin yung kahit sino. It was designed by God for us. So, kung ano po yung ating reaction ng ating response, ito po ang magiging outcome ng testing ng ating Panginoon. The next is, we have a hope in expecting where we are heading. So while we are traveling, while we are in journey, we have hardship. Pangalawa, even though there is hardship, we have hope. Expecting where we are heading. Alam ba natin, kapatid, kung saan tayo papunta? Kaya nga po, palagi nating tinitiyak sa isang bagong mananampalataya na siya nga po ay isang tunay na mananampalataya na nga. Nakakatiyak ka ba? Nakakasigurado ka ba? Meron ka bang assurance of salvation? O those who have no assurance of salvation still don't have this direction. Wala pa po, hindi pa nila naunawaan ng katotohanan kung saan ba talaga papunta tayo ng mga nanampalataya sa ating Panginoon. We have a comforting hope. What is that comfort? That comfort because one day, this mortality will be swallowed up. This mortality will become immortal. Our bodies, though it is fading, but one day, God will give us a perfect body. Though we try to do everything to remodel our body, mayroon tayong iniinom ng mga kung ano-anong mga herbal medicine. Diba? Lahat ng healthy lifestyle ginagawa natin. Yung mga may karamdaman, pinapalitan na yung mga piyesa nila sa katawan. Siguro, darating ang araw, marami ng mga spare parts yung katawan ng tao. Amen? But yet, hindi po kailanman magwawagi yung tao laban sa kamatayan. Death will always remain there. No? Ang nanalo sa kamatayan ay ang ating Panginoon. Kaya nga, sabi ng Panginoon, wag na natin katakutan yung kamatayan sapagkat siya ay nagwagi na laban sa kamatayan. Ang sino man na nanampalataya kay Kristo, bagamat siya ay mamamatay, siya ay muling mabubuhay. So after this journey, we hope to receive a better body. Kung ano man ang nasa atin sa ngayon, pasalamatan natin yan sa Panginoon. Hindi tayo dapat naghahanap ng ano pang sometimes yun ang nagiging failure ng sangkatauhan, no? Yung isa, ang hinahanap niya yung nandun sa iba. Yun namang iba, ang hinahanap niya yung nandun naman sa iba. But if we give honor to God, dapat pasalamatan natin ang Panginoon kung ano man ang binigay ng Panginoon sa atin. Ano man yun ano mang talent yan, ano mang klase ng mukha yan, ano mang kulay ng balat yan. Even though tayo po ay may kulang compare sa iba, we are disabled, pasasalamatan pa rin natin sa Panginoon. Sapagkat everything has His own purpose with God. Amen? One day, this corruptible body will become incorruptible. And we have that confident hope. What is that confident? That confident is that
We have a building of God, an house not made with hands, eternal in heaven. Sabi ni Paul in verse 6, therefore we have always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. In verse 8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Ito po yung confidence natin na mas maganda po ang kalagayan natin doon sa Panginoon. Sa Panginoon ay merong katiyakan. Sa Panginoon ay merong perfection. Lahat po ng kahinaan natin sa mundo ay mawawala. Hindi na po natin dadalhin yan doon sa buhay na walang hangganan. We have a cleansing hope. In verse 9, wherefore we labor that whether present or absent, we may be accepted of Him. Nung tayo po ay nanampalataya at iniligtas ng ating Panginoon, wala po sa ating karapat-dapat at tanggap-tanggap. Ngunit alang-alang kay Kristo sa biyaya ng ating Panginoon, tinanggap tayo ng Panginoon. So, we become acceptable not because of our own. We are acceptable because of what the Lord Jesus Christ done for us. Hindi po yung dahil sa atin, kundi dahil sa ating Panginoon. This is our confidence na tayo po ay naging malinis, hindi po dahil sa ating sarili. Well, kung titingnan lamang siguro natin ang ating sarili, we could never be confident. Alam po natin, hindi po tayo talaga perfect sa harap ng ating Panginoon. Though we try our best, sinisikap po natin, but along the way, nakagawa tayo ng bagay na hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon. So by this, we cannot be confident with ourselves. But the good news is, we are confident because it is in the Lord Jesus Christ, not in us, mga kapatid. And last is, we have a home to enjoy in heaven. Ito po yung ating ninaasam-asam. A home that is perfect. A perfect place for every one of us. Ano po ang meron doon? Eternity. Ano po ang meron doon? No more tears. No more pain. Wow. No more, wala na pong gutom. No more problems. Everything is fine. Everything is joy. Yun po ang meron sa langit. Kaya sabi ni Paul, I reckon, I computed, I compared it. I reckon that the suffering of this present time is not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in heavenly places. Hindi po pwedeng i-compare, mga kapatid. Ano man po ang ating dadanasin dito sa mundo, it's not comparable compared to the thing that is prepared by God to us in heavenly places. Kaya habang nandito tayo sa mundo, hindi natin dapat katakutan yung mga bagay na ito. Pain is nothing because it is just a temporary. In heaven, there is no more pain. And sabi ni Apostle John, let not your hearts be troubled. Troubled of what? Of everything. Ano man po yung bagay na nagbibigay sa atin ng trouble, sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. You will be there. Sabi ng Panginoon, I will come and will teach you. Doon ka titira. Kasama kita. Let not your heart be troubled. I will prepare a place for you. Do not worry. Kapag hirap ka na sa buhay, yet sinasabi pa rin ng Panginoon,
Let not your heart be troubled. Come unto me. Lumapit ka sa akin. Sabi niya, all ye that trouble and are heavy laden, I will give you rest. May mga kapatiran tayo, mga mananampalataya, nakikita natin na sila po ay kahit sa sobrang hirap, pero makita mo pa rin yung ngiti sa kanilang mga mukha. I remember some of those peoples. Kaya nakita ko siguro, ano kaya ang kanilang nararamdaman in that suffering, in that severe pain. No? Kung tayo rin makaramdam ng mga bagay na yon, ang isang pinakabagay na magbibigay sa atin ng hope is looking unto Jesus. Looking to that blessed home, mga kapatid. In Daniel chapter 12, verse 2, sabi ni Daniel, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Ito po yung gusto ko na verse. Sabi niya, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. And they that turn many to righteousness as stars forever and ever. Ano po yung ating pangarap, mga kapatid? Kung ang pangarap natin ay hanggang dito lamang sa mundo, one day, it will come to naught. Mawalaw din po yan, saysay. Ang pangarap dapat ng isang mananampalataya ay doon, sa kalangitan. Amen? In our final destination, in our final abode. Ano po ang kalalagayang gusto mo kapag pagdating mo doon sa lugar na yun na pinangako ng ating Panginoon? Gusto ba nating mag-shine as stars in heaven? Brighter than those heavenly bodies. Our home is a precious place. Kaya nga sabi ni Paul, I am willing rather to be absent in the body and to be present with the Lord. Sapagkat naunawaan niya. Kung naunawaan nating mga mananampalataya, ikaw at ako, kung naunawaan natin yung katotohanan at ito'y talagang ating sinampalatayanan ng buong buo, hindi po natin nanaisin na manatili sa mundo. Kung tayo man ay nananatili just because of a reason. Amen? In the time that God will take us home. Pag sinabi na sa iyo ng doktor na ikaw'y mamamatay na, you will never fear death. Because sabi nga ni Paul, I am willing rather to be absent in the body and to be present with the Lord. Pwede ba natin itong sabihin, Amen? Amen? Can we put it in our heart, in our mind, mga kapatid? Of course, napakadaling sabihin, di ba? Napakadaling tumango, but really in our heart, kung ito po, mga kapatid, ay ilagay natin sa ating puso, we will never fear even in the hour of death. Si Apostle Paul, mamamatay na po siya, alam niya. Sabi niya, ang oras ko ay the time of my departure is at hand. Nakaschedule na po yung pagpugot ng kanyang ulo. But yet, he wrote a letter. And that letter we read today, that letter is for Timothy. That is second Timothy. Yan po yung sinulat niya. Sabi niya, my departure is at hand. Hindi po siya, ang nanaig sa kanya, hindi po yung takot
Hindi po yung pagbibigay ng masamang sa loobin. Hindi po siya nagbibigay ng sama ng loob, masama ng loob niya pagkat siya ay mamamatay na. Ang sinasabi niya, siya po ay nagagalak sapagkat naganap niya ang kanyang nais na ganapin sa buhay. And God has given him enough time to do such things. Tayo rin, bawat isa sa atin, minigyan ng Panginoon ng time na yan para gampanan kung ano ang nais niya na gampanan natin sa buhay natin. Hope that every one of us will do the things of God. Hoping, mga kapatid, na tayo po ay hindi natin winawaldas ang ating buhay para sa bagay na walang kapuluhan. In verse 11, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God. I trust also we are manifest in your conscience. So this is our final na conclusion, mga kapatid. Nakita natin kung ano yung mangyayari sa sangkatauhan. Hindi natin dapat na ipagkait sa kanila yung words of God, the gospel of salvation. Knowing that one day, all of us will die. Those people also will die. Saan po sila papunta kung wala sila kay Kristo? Napaka-miserable po ng buhay ng tao wala kay Kristo. Napakasaya po ng buhay ng mga taong tumanggap kay Kristo. So, knowing the terror of God, we will persuade men through the gospel. Wag na nating isipin yung ating pride. Sometimes, minamaliit tayo ng mga tao. Kinukutya tayo because of what we are saying. Ayaw nilang sumampalataya sa Bible. Sometimes, naiinis tayo kasi kinukutya nila maging ang salita ng Panginoon. Even so, mga kapatid, alang-alang po sa kanila, ibahagi natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon. We will patiently bear with the things. Alang-alang po sa mga taong ito, maunawaan nila ang ating Panginoon. In 1 Corinthians chapter 2 verse 9, but as it is written, I had not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, the deep things of God. Ang Espiritu po ng Panginoon, ang siya pong nangungusap sa atin. Higit na nagpapaunawa sa atin. Higit po doon sa sinasabi ng mga ngaral. Higit pong alam ng Espiritu at pinapaunawa bawat isa sa atin kung ano pong hinanda ng Diyos niya na buhay para sa atin. I hope that this simple message will remind us that our time is limited, that one day our body will perish. One day death will come. And it is sure, mga kapatid. Tiyak po yan, hindi po sasablay. Lahat po tayo doon papunta. As long as we are in this journey, we must see to it that we are doing what God designed for us. Para isang araw hindi po tayo magsisi, di ba? At isang araw hindi natin sasabihin, Panginoon, pwede bang bigyan mo pa ako ng isa pang chance? No, there is no other chance. Today is our chance, mga kapatid. Ngayon po, ito po yung pagkakataon natin habang tayo ay nabubuhay. In the day come, kapag tinawag na tayo ng Panginoon, no more chance. Finish or not finish, pass your paper. Yan po yung mangyayari. Salamat po, tayo po ay manalangin, tayo po ay magpapasalamat. Purihin ka, O Diyos namin banal. Salamat po sa iyo pong patnubay, gabay sa bawat isa sa amin. Na bagamat kami, Panginoon, ay we have so many things na pinagkakaabalahan sa buhay na ito. Nawa, Panginoon,
palagi mo pong ipaalala sa amin na ang tunay na hangarin ay yung para po sa buhay na walang hangganan. Na ang amin pong dapat pong higit na bigyan, Panginoon, ng pansin sa buhay na ito ay kung paano ganapin ang iyo pong kalooban po, Panginoon. O Diyos, tanggalin mo po ang takot sa bawat isa sa amin at bigyan mo ito ng excitement, Panginoon, na kami po ay isang araw pupunta po sa iyo at amin pong makita at maranasan ang pangako mo, Panginoon. Ang buhay na walang hangganan, wherein there is no more tears, there is no more pain, wala na pong gutom, wala na pong problems, Panginoon. Everything is joy and everything is for glorifying our God, our Savior. Salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan, Panginoon Jesus. Ito po'y sama-sama naming dalangin. Amen. God bless us all.